ang pagbubulay sa kabataan. To give prudence or wisdom, prudence is wisdom. Because prudence is another way of saying wisdom, because prudence is wise judgment. The ability to make wise judgment, in terms of the future. So pag ikaw meron kang karunungan at naghahanda ka para sa kinabukasan, pwede kang tawagin prudent, prudent person. So, to give prudence to the simple, to the young man, knowledge and discretion. That, by the way, is the purpose of the instruction in the whole of chapters 1 to 9. That is the purpose of instructing Solomon in order to gain wisdom for the throne that is going to inherit soon. So, dito sabi po ay young men, but that is not only limited to young men, but of course included would be the young women. Now, let also go back to Proverbs chapter 1 and verse 7. It says, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mamang ay humahamak sa karunungan at turo. The fools despise wisdom and instruction. At marami po niyan sa ating panahon ngayon. Marami sa labas ng iglesia, meron pa rin sa loob ng iglesia. Ito po yung pag nasasabihan, ayaw makinig. They think they know it already. Sa panahon po namin, ganoon din, akala natin, alam natin. Even as a growing up or maturing young pastor, I thought I knew it all. Alam naman natin, there were 3 elders before, Pastor Bill, Pastor Alina, and Pastor Zari, Sa meeting po, isasama po nila ako sa meeting, Marami po akong proposals, and all. At pag nagsimula na yung mga elders na magtanong, yung aking proposal po na gano'ng kalaki, ganito na lang lumilitaw. Sapagkat di po viable, hindi feasible yung aking mga inilalantad. And I will be honest with you, that sometimes after a meeting, masamang-masama yung aking kalooban. Bakit? Hindi nasunod yung gusto ko eh. Ganun din ang damdamin ng mga kabataan ko minsan. Pag sila ginigiyahan, ginagabayan ang kanilang mga magulang. At totoo po yun. Talagang mas malawak ang karanasan ng magulang, mas marami na silang alam kaysa sa inyo. Totoo rin naman yun, meron kaming hindi alam na alam ninyo. Pero kadalasan lang yun, yung pagpindot ng iPhone, pagpindot ng computer, hindi namin alam yun. Pero pagdating sa buhay, siguro po ay 10 hakbang kami na nauna sa mga kabataan. So please don't despise us, don't despise your parents. Huwag natin i-despise yung ating mga magulang dahil tayo ay sinasabihan. But all the more, tanggapin lamang natin yun, makinig tayo, at ipag-pray natin sa Panginoon. Yaman kung sila ay mali, edi disiplina naman sila ng God. Pero kung sila ay tama, masisave naman tayo sa maraming kalungkutan sa buhay. Proverbs 1:22, how long, you simple ones, will you love simplicity? By the way, simplicity in the Bible does not speak of simple katulad ng kaunawaan natin. Simplicity in the Bible speaks of foolishness, being ignorant, being mangmang, being foolish. Hanggang kailan kayo mga mamusmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan. Yung gusto ko ito. Kasi yung gusto ko ano maigit niya eh. Kung ano yung gusto niya eh. And many times, pagka ang tao, ang magulang, hindi trained, ibibigay naman sa mga musmos. It's foolishness for parents to give in to the desire of their little toddlers. Yung mga maliliit na bata. May mga times na pwede natin silang pagbigyan. As we have grown into our own discretion, by maturity and experience, binibigay natin yung pwede natin ibigay. But how foolish kung magtatantrums yung bata, tapos dahil ayaw natin ng ingay, ibibigay na lang natin sa kanya iyon. And it is foolishness also to have our children maybe seated by the television. Yung iba po mga magulang, para hindi po sila maabala, pauupuin yung anak sa harap ng television. Tapos panunuorin po. As a matter of the rule of the thumb, you do not allow your children to watch TV without you. Without you. At mga anak ko minsan ay nagkakaroon ng samaan ng loob kasi lalagyan ko po yung TV, maliit na black and white TV namin na nasa probinsya, na maliit lang 12 inches. Lalagyan ko pa ng bond paper. Walang TV hanggang wala si tatay. Tapos merong isang sa kanila na ang pangalan ay Aaron, na habang wala si tatay manunood ng TV. At yung Aaron na yun, isusumbong ni Nico, pagdating ng tatay niya, at aawayin ni Aaron si Nico. Pero minsan meron ganon, di po ba? Alam ko ano yung pinagbabawal, yun ang gustong-gusto natin gawin.
Sabi ng Diyos kay Adam, huwag yung kakainin yan. Anong ginawa niya? Kinain. Ano sabi natin sa bata? Huwag mong hawakan niya, mainit yan. Anong gagawin niya? Hawakan niya. You know, kung natatandaan nila Dayan yun, nung hinawakan ni Aaron yung Coleman, nagtatamburin kayo noon. Di ba sabi, mainit yan, huwag hawakan. Hinawakan ni Aaron, Coleman. O di napasok po siya, nagtatamburin siya, nagaganon. Alala niyo yun. Alright, so, siguro minana ni Aaron sa kanya. Anyways, there is no reward for ignorance. There is no reward for ignorance. Wala po ang gantimpala para sa kamangmangan o kaya ay foolishness, o kapilyuhan. Wala po. Tayo nagawa ng mga kapilyuhan at nakalusot tayo. God's grace lang yun. Pero alam nyo na meron kayong ginawang kapilyuhan nung bata kayo, hindi kayo nakalusot. Hindi kayo nakalusot. Naalala ko nung kami ay high school na, kami po ay nilagay sa isang sa chemistry room namin, ay marami po mga doon, hindi ko alam kung bakit yung home economics project ay nando doon, nilagay po nila yung mga project ng mga class na yun, ng mga atsara. At of course, as always, meron po makakaisip ng matinong pag-iisip na masarap yan, atsara. At yun po, so tinira namin yung atsara, kinuha namin. And as always, lagi po merong mahuhuli. Pero ang klase po na nagawa po namin ay yung hampas palayok. Ako, si Pastor George, tapos si Brother Nat, kung kilala nyo sila, at dalawa namin kaibigan. Napadaan po kami sa principal's office. Sabi ng secretary, ay mga boys, dito muna kayo, bantayan nyo yung office. May pinantayan naman namin. So, as always, alam nyo mga kabataan, pag yan ang nanahimik, merong magpa-pop up po na kalokohan. So yun, lumabas. Ako man ang nag-suggest o sino man, hindi ko na alam. Ang sabi ng isa, uy, palayok! Sabi na, pasa-pasa tayo. Okay. So kami lumabas ng office, at yun, palayok. Agis-agis, nasasalo naman, nung iagis sa kay Pastor George, inulagan ni Pastor George, at anong nangyari sa palayok? Yung isa naging 20 piraso. Anong problema namin ngayon? Ang problema namin, anong ipapalit namin sa palayok? At yun ay gagamitin na kasi po merong foundation or whatever na merong events sa school noon. Kaya, yung isa sa amin o dalawa sa amin na kinakailangan talaga umalis sa office at maghanap ng palayok. Dahil ako yata ang pasimuno na ako naghanap ng palayok. Nakakita naman po kami ng palayok na hinukay pa namin mula sa lupa. Yun, nakalusot kami sa kapilyuhan yun. Anyways, so kung paano, so Isaiah chapter 33 and verse 6, ang sabi po nun sa English, wisdom and knowledge will be the stability of your times. Pinapraise ko po ito kasi hindi ko gusto masyado yung translation sa English. Ang karunungan at kaalaman ang magiging kapanatagan ng iyong panahon. Wisdom and knowledge gives you stability. Pag ikaw po ay may kaalaman, kailangan mo ng karunungan. How to apply yung kaalaman. Sometimes meron tayong kaalaman pero tayo walang wisdom. Kaya kung ano na sinasabi natin, kahit hindi pa dapat natin sabihin, sinasabi na natin. So there needs to be a balance of knowledge and wisdom. Wisdom and knowledge will be the stability of your times. Pag meron po tayo nito, magiging stable po tayo sa ating Christian life, sa ating pong work, at sa ating pong ministry. As in the natural, so is in the spiritual. Kung paano sa natural, ganoon din po sa spiritual. Because anumang larangan tayo naroon, mayroong tawag na mag-aral at magpaulad ng abilidad at kaalaman. You know, there's a call for study and improving of our abilities and knowledge because they are going to save us or strengthen or stabilize us. Anumang larangan po yan, whether in the spiritual or in the natural. Kung kayo po ay isang salesman, hino-hone niyo yan. Tinatrabaho niyo yan, pinag-aaralan niyo yan. Paano kayo magiging isang effective at honest salesman. Kung kayo po ay computer technician, ganoon din po. Kung kayo ay analyst, ganoon din yung mga IT people sa atin, na every day of their life, sila nakaka-develop ng expertise sa kanilang ginagawa. Lalo na rin yung mga doctors, di po ba? Lalo na kung kayo cirujano, surgeon kayo, no, hindi madali. Ngayon, talagang diversified na. Naalaman ko sino, asa na siya? Si Teacher Fair. Teacher Fair, nasan ka?
As a teacher po, ang tatay niya po ay doctor. Ito po. So, nung panahon ng mga unang panahon ng doktor, naalala niya nung panahon ng mga doktor, yung mga doktor po ay kuminsan na napapapunta mo pa sa bahay nung araw eh. Ako naalala ko po yun, pag may mga sakit kami, natatawag ng nanay ko yung doktora namin. Tapos minsan, injectionan kami. Inis ako pag ini-injectionan sa puwit eh. Dito, okay lang. So, pero napapapunta po namin sa bahay namin yung doctor. Kung sinaunang pong panahon, yung tatay niya po ay wala pang masyadong specialization noon, pero nakakapag-surgery yung tatay niya. Nakakapanganak pa nga daw, kinakailangan ng mga anak. Tapos yung general medicine. Ano po? But nowadays, masyado po talagang particular na specified na field ng medicine. No? Hindi ka lang surgeon. Merong heart surgeon, tapos meron pang surgeon para lang sa bituka, surgeon para lang sa utak, mga ganoon. And it requires a lot of study. Hours and hours and hours of study. I do not know if I'm correct with this, pero isa po, maliban sa dentista at ibang huli ng doktor, pero pagdating po doon sa talagang may specialization po, siguro tingin ko po mga 10 hanggang 12 taon ang pag-aaral na kanilang ginagawa. Dito ba si Sister Janet, si Doktora? Tama ba yun? 10 to 12 years yun. So sa field niya po, siya ay pediatrician sa mga bata, yung kanya. And even sa pediatrician, meron na pong neuropedia ngayon. Ibig sabihin na pediatrician bata, pero isip lang ang inaano, o hugad lang, mga gano'n. So, marami na po, diversified na po yung field ng medicine. As in the natural, also in the spiritual. Kung paano sa natural tayo nag-aaral para tayo maging bihasa, at ang ating mga abilities ay ma-improve, gano'n din po sa spiritual. Sa prologue, sa pangunang sabi po dito sa Proverbs chapter 1 and verse 8, sabi po, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Nakaka-interest po na mabatid na si Bathsheba, isang ring guro dito. No? And it encourages us, that it's the responsibility of the father as well as the mother. Siguro ito yung refrain ng nanay niya pag matigas ang ulo niyo. Hintayin mo tatay mo. Narinig yung tatay niya, nanay niya na nagagano nung araw. Lagi ko naririnig yun sa nanay ko. Hintayin mo tatay mo. Kasi po ang mga nanay, laging banta. Papaluin kita. Gano'n maos tayo, hindi na malo. At tatay mo hindi nagbabanta eh. Pagka nakahawak yan ng someday na ipapalo sa ipapalo talaga yan. At least yun ang aking sa tatay ko. Kaya pag sinabing, hintayin mo tatay mo, magtitino ka na. Magtitino ka na nun. Talagang hindi ka na papabiro sa nanay mo, susunod ka na agad. Kasi meron pa palabas noon, di ba, cartoon na animated, Wait Till Your Father Gets Home. Hindi para sa Amerika noon, ganun ka kagalian. Wait Till Your Father Gets Home. So hindi na natin kailangan hintayin yung ating asawa, mga nanay. Disiplinahin na natin yung ating mga anak. Because it's the father and the mother that disciplines the children. Most of the time, kung ang sitwasyon ay laging wala yung asawa, kaya nag-abroad yung asawa, it will be on the mother. The burden will be on the mother to really train up the child in the way that he should go. Alright, we don't have to write this Arab, but I'll just mention. Pastor Bailey says that chapters 1 and 9 can be divided into 5 topics. I'll just say this because we're going to deal with this one by one, but just say this now, up front. Faithfulness to parents, yung katapatan sa magulang. Secondly, the curse of evil companionships. Number 3, the avoidance of the snares of sensuality or lust. Yung pag-iwas sa mga bitag ng kahalayan o ng pita ng laman. Strife and its fruits. Pag-away at pagkikipagtalo at ang kanyang mga bunga. And the errors of greed, ang kamalian ng kasakiman. These are the 5 main topics that are being dealt with from chapters 1 in the Proverbs of Solomon. Alright, we will just deal with one today, yung faithfulness to parents. And next time around, when I preach again, maybe not next week, but the week after next week, I'll be preaching again, then we'll continue on with the topic of this 5 topics covered. Number 1, faithfulness to parents, pagiging tapat sa mga magulang. Under that would be number 1, submission. Magbabasa ako.
Sa Proverbs 3 verse 1, ito po yung nagsisimula. Ang sabi doon, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ang iyong puso ang aking mga utos. Sana po hindi tayo maging Fariseo. Na kung saan, gawin mo kung ano yung ginagawa nila, at sinasabi nila, o mong gawin kung ano yung ginagawa nila. Sabi ni Jesus yun sa mga Pharisee. Kapag sinabi natin sa anak ko, sundin mo ang aking mga utos, ayun ay sapagkat ginagawa po natin sa ating sariling buhay. Sa verse 4 po, ang sabi sa Kawikaan 3 at 4, sa gayon makasusumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. And you will find favor and high esteem in the sight of God and man. Yun ay desire po natin, di ba? Magkaroon ng favor in the sight of God, first of all, and then in the sight of man as well. So this reminds now of Luke chapter 2, verse 51, na kung saan pagkatapos na si Jesus ay sumagot sa mga katanungan ng mga bihasa sa kautusan doon sa templo sa Israel. Siya po ay sumama kay Mary at kay Joseph na bumalik na po sa Nazareth. Luke 2 and 51. Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these things in her heart. At siya po'y lumusok kasama nila at napasa Nazareth at napasako sa kanila. It is important that we instill submission to our children. Alam po natin, we need to break yung will, not the spirit, but the will. Yung willfulness po ng bata ay yung susubukan tayo ng bata na po sa ating desisyon. Titingnan niya kung hanggang saan siya, how far can move yung bakod, how far can he push, the fence that we set for him. Tutulak niya po yun. Kailangan mag-break natin yung will, not the spirit. We break the spirit of our children when we promise them something and we do not fulfill it. Nasisira po yung spirito ng isang bata pagka nangako tayo sa kanila at hindi po natin tinupad yung ating pangako. Na wala pong masama sa pumamalo sa bata. Alam natin na ito hindi tinuturo ng mga psychologists ngayon, mga non-Christian psychologists, sapagkat nakakasira daw po ito sa emosyon ng bata. But we'd rather believe the Word of God rather than what the psychologists would tell us. Sapagkat proven na po ang rod of correction. Hindi po nasisira ang isip ng bata, hindi nasisira ang kanilang emotion if we have it in a balanced way. Pagkat dinidisiplina po natin sila not because we are mad at them or angry, but because we love them at hindi mainit yung ating ulo, kaya tayo namamalo, mararamdaman po nila that is because that we love them. Kaya lang, sa aming generasyon, hindi po ganun mamalo ang mga magulang namin. Sila po yung namamalo pag sila ay galit. At kaya po, nahahambalos kami ng puluhan ng walis. Naalala mo yung Sister Ami, nahahambalos kayo ng puluhan ng walis, hawakan ng tambo, ng sandok, mahawakan ng magulang nyo. It is because they were not taught yung rod of correction, di ba? Ngayon, tinuturuan tayo ng Bible ng rod of correction. And it is a good instrument. Minsan, kamakailan lang ang sabi ni Sarah, naalala ko yung pamahalan ni tatay at nanay. Nakalagay yata doon, sabi ni Sarah, because we love you, something like that. For the love of Sarah, only ko yung meron niya tayo nakasulat doon. At yun po ay nakasabit sa isang lugar. And we were taught, huwag mong ahawakan ng pamalo kung hindi mo ipapalo. Kasi maririto yung iyong anak. So, pag hinawakan na po namin yun, ibig sabihin, that's it. Kaya, maingat din kami umahawak doon. Kasi ayaw din namin masubo kami na hindi ipapalo. So, pag hinawakan mo na, ibig sabihin, that's it, papalo mo na. At, yung pamamalo po ay kinakailangan malumanay. And so therefore, in verse 52, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Now, parang sa akin lang, as it applies to the Lord Jesus, parang inconceivable to me po na si Jesus po ay pinalo. To me, at least, no? Na paano ba yung Son of God? The Bible does not record that. So I would not venture into that. Hindi ko sasabihin na napalo si Jesus sa mabuting halimbawa para sa atin. I would say that he was a boy, just like many of us who played around, ngunit hindi po siya ganoon. Well, the reason for that is because he was sinless. Siya po ay isang kakaibang bata, and Mary knew in his heart that he had a special born. Not because he was the Son of God at the time, but
because he was the Son of Man. But even early on, at an early age of 12 years old, he knew that he was to be about his Father's business. Remember that? Luke chapter 2. So, kaya po, mas iniisip ko na hindi po siya napalo. But the Bible tells us when you learn suffering, but you learn obedience with the things that he suffered. At yun po ay isa pa rin bagay na pwede natin pag-aralan ang ibig sabihin. The end of Christ's preparation for his work of redemption was punctuated by his introduction on the day that he was water baptized, with the voice of the Father coming from heaven and saying, "This is my beloved Son, whom I'm well pleased to hear him." So, napakaganda po ng introduction ni Jesus, at yun yung kanyang conclusion for being in the house of Joseph and Mary. Conclusion ng kanyang training, and then introduction ng kanyang Heavenly Father. Napakaganda po ng sinabi ng Father doon. Narito ang isang tinig mula sa langit, nagsasabi, itong sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. That is how the Father introduced Jesus Christ to the world and to His ministry. Wala pang nagagawa si Jesus na ministry, and yet the Father in heaven was already pleased with Him. Why? Because He was a submitted son to Mary and Joseph. Sipin ninyo yun. Wala na sigurong pinakamasayang magulang kundi magkaroon ng masunuri ng mga anak. And there are no perfect fathers and there are no mothers and there are no perfect children as well. So somehow we will all be experiencing yung paano ba sabi sa Tagalog? Hindi sama ng loob, kundi tayo po makatama ng sakit, in a degree. Tayo po mayroong mga sakit na mararamdaman sa ating, hindi sakit, kundi sakit ng kalooban. Ano po, may sakit sa may sakit. Sakit ng kalooban na kung saan minsan tayo mag-frustrate, minsan tayo may tuwan-tuwa, lahat po tayo, certain degree of that. Pero anong example ang binigay po sa atin ni Jesus? He being the panganay, He being the elders of the brothers. He was the firstborn among many brothers. Pinangalanan yung iba sa atin, James and Jude became ministers dito sa Book of James, sa Book of Jude, mga kapatid po ni Lord Jesus iyon. Si James po ay naging pinaka-leader sa Church of Jerusalem. So, makikita natin na binigyan sila ng magandang example even before they were believers. Bago pa sila naging mga believers, ay mabuting example lang binigay ng kanila. I challenge the firstborn, whether you are male or female, na kayo maging mabuting example sa inyong mga kapatid. Now, letter B, I think this is not more of a condition or requirement, kundi it is more of a blessing, or rather, hindi sa atin dito siguro yung appreciation sa atin, because this happened to Solomon. The privilege of being a son of old age. Sa Proverbs 4:3 po ang sabi, "For I was my father's son," sapagkat ako'y anak sa aking ama. But we know that Bathsheba was the 8th woman in the life of David. And David already had many women. And Bathsheba was number 8. And therefore, David already had the experience of bringing up children with different women. And he experienced, of course, yung pains, growing pains, ng kanyang mga anak, mga kabinataan. Malalaki na po sila. So dito, sinimulang alalahanin ni Solomon at ipasa ang mga katuruan ni David sa kanyang henerasyon. Palibasa siya po ay isang mangangaral. Remember, he was also a preacher and a king. But in Proverbs 4:3, it says, "Sapagkat ako'y anak ng aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina." Bugtong means only. So there is something special in the sons of a man's old age. Pagka po ang tatay mo ay medyo matanda na at nagkaanak pa, mas marami na po siyang karanasan. Just as Joseph was chosen by Jacob and was a son of his old age too. Joseph became a favorite of Jacob. Pag hindi natin gusto yun, walang favoritism sana. A son of one's old age is the privilege of the maturity and experience of his father. Marami siyang naranasan, kaya mas wiser na po siya kaysa sa dati. Now, it is a spiritual type of the latter-day church, because the latter-day church is going to have all the wealth and experience of the church of all ages. Tayo po ngayon ay nakalingon, tumilingon sa almost 2,000 years of church history. At tayo po ay natututo sa mga kanilang mga ginawa, tama at mali. Ano po sa ating kapanahonan ngayon. So let that cause us to grow wiser.
So the church of the last age, or the last day, will be wiser than the previous churches of all generations. Like Joseph and Solomon, the last day church will be filled with the wisdom and knowledge of God, as for the sons of the old age. Sapagkat mas marami na po may impart ang magandang tatay doon sa kanyang anak. And therefore tayo naman, dahil doon sa experience na meron po ang church all throughout almost 2,000 years of church history, nagagather na natin iyon, at ngayon po ay ating nagagamit sa ating panahon. And then also, in the principle of John chapter 2 verse 10, sabi po doon, you have kept the good wine until now. God has kept the best for last. And we believe that therefore, God is going to pour out His Spirit unprecedentedly, in a way that is unprecedented. Ibig sabihin, walang kapantay in the previous generation. And this generation of the church in the last days will be ushered into broad wisdom, glory, that is incomparable. Tayo papasok sa paglago, hindi lamang sa nature ni Christ sa atin, kundi sa dami ng maliligtas, at tayo po ay sa victory at sa kalwalatian, sa tagumpay. Kalwalatian, makakaranas dito na hindi pa naranasan ng iglesia. And the promise of Jesus to His disciples in John chapter 14 and verse 12 will be fully realized in our day. And what is that promise? John 14 and 12. Sa Tagalog, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin is sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. That promise of Jesus for the greater works that will be done by the believers will be fully realized in this generation, in the last day church. Greater things shall we do than what the Lord had done. Thirdly, obedience, pagsunod. This thought of obedience to one's parents continues and is repeated many times and time again in the Proverbs. It says in Proverbs 4:10, and the years of your life will be many. Ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Of course, that brings us to Ephesians chapter 6 and verse 2, where it says, honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Just quoting from Exodus chapter 20, verse 5, I believe it is, honor your father and your mother. But Paul said in Ephesians chapter 6, verse 2, this is the first commandment with a promise. Hindi ko pala naisulat, but this is the first commandment with a promise. And this is something that we have to do even when we are old. No? Minsan, pinati ako, hindi ko alam kung siniko si Sarah. Bakit hindi ka na nangungumpo? Sabi gano'n, sa lola nila. And that was a rebuke to me. Sometimes we forget. No, we need to continue being courteous. So, kahit na matanda na ang ating mga magulang, patuloy pa rin natin sila susundin ikagalan. Mapakitaan ang karangalan. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the earth. This is something that we have to do even when we are old. To live a long life gives opportunity to prepare ourselves for eternity. Siyempre, wisdom lang ni Lord na merong kinukuha sa atin na bata pa. Wisdom na ni Lord yun. But one reason kung bakit tayo pinahaba ng buhay ng Panginoon, so that we can, what? Ano sabi sa Matthew chapter 16 verse 19? Pag-invoke ng kayamanan sa langit. For eternity. For eternity. The longer we live, the longer we need to heap up treasures in eternity. At yung ang wisdom ng Lord, kung minsan sabi natin na minsan merong may sakit at matagal siyang nararatay, yung dahilan doon ay sapagkat na isang Panginoon na magkaroon pa siya ng una, na makapaglinis siya ng kasalanan niya, makapagsisi siya, and then at the same time, makagawa pa siya ng mga bagay na mag-hit up ng treasure sa eternity. Maaaring wala pa siya, pinapadalang materyales doon. And by prayer, sick people can do that. No? Sabi ko, nagabi sa nanay ko, sige, pag-pray nyo kami ng pag-pray para marami kayong reward sa langit. And pag-pray nyo kami ng ipag-pray, marami kayong reward sa langit. Psalm 90 and verse 12, na Tagalog, turo mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami na nagtatamo sa amin ang pusong may karunungan. So we want to treasure every day that God gives us. Ano po, sa mainit na panahon ito, lalo na,
Kailangan natin maging productive. And the key to long life is to honor our fathers and mothers, irrespective of what age we are. Patuloy po na paggalang. Sa aklat po na ito, hindi ko alam kung buhay pa yung parents ni Pastor Bailey, pero sabi niya, doon, binasa ko yung book ng David and Solomon, sabi niya doon, katagan, I still honor, or I still obey, or something like that, honor my parents. So, buhay pa ba nung panahon yun? He wrote that book in 1991. So, we do not know if they were still alive back then, but that's it. Training and discipline are essential to develop obedience. Part of this is experiencing suffering. Ang pagsasanay po at disiplina, mahalaga sa paglago, sa pagsunod. Bahagi nito ay ang pagdanas ng pagbabata. You go to military training at wala po kayong magagawa doon kundi sumunod. Lalo na kung kayo ay recruit na wala kayong gagawin, kundi kayo ay sumunod lamang. Hindi ka pwede magtanong, basta susunod ka lamang. In the house naman, hindi naman po ganoon. Ang training natin sa ating mga anak, pinaliliwanag natin kung bakit ginagawa ang mga bagay-bagay. Hebrews 12:6, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. Dahil iniibig tayo ng ating Ama sa lupa, tayo dinidisiplina. Iniibig tayo ng Ama sa langit, tayo dinidisiplina niya. Hebrews chapter 12, verse 9, sa Tagalog, kung dito tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan o disiplinahin. Isanayan natin salitang parusahan. At sila'y ating ginagalang, hindi na lalong tayo ipasasakop sa Ama ng Espiritu, ng mga Espiritu, kasama yun, at tayo mabubuhay, sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa kayon ay tila man din, hindi kaliligaya kundi kalulungkot. Kaya may pagkatapos, mamumunga ng bunga mapayapa at katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. As the Father and Son, Jesus paved the way for us to become obedient sons and daughters of God. That we too are their obedience by the things that we're going to suffer. Jesus po, namuna sa atin, it says in the Bible, we learn obedience by the things that He suffered, and likewise we. Na kahit hanggang sa ngayon po, sa adult life, ang maraming naririto, we continue to learn obedience by the things that we suffer. Finally, this will be my last point for today, diligence, pagsisikap. Sabi po sa chapter 4 pa rin, verse 20, my son, give attention to my words. Sa verse 21, keep them in the midst of your heart. Verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Yung pong pagsisikap, pagiging masikap, pagiging committed na maging masikap. Sa verse 27, ang sabi po, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. That is something very important for us. Isaiah 30 verse 21 says, when we are walking, that if you turn to the right or to the left, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Now, yung pakinig yung mga karinig sa iyong likuran, magsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo ito. Because there is a tendency for us not to be diligent and not to be committed. And therefore the Holy Spirit comes to us and reminds us of things that we have prayed for, things that we have dedicated ourselves to like prayer, reading the Word of God, and whatever. At nais ang Panginoon na maging committed tayo doon. So there needs to be a commitment to the ways and the paths of the Lord. Merong pagtatalaga, pagsisikap na manatili sa daan ng ating Panginoong Diyos. God promises that if we turn out of the way, then we shall hear a voice. And that voice is the voice of the Holy Spirit that will tell us, this is the way, walk in me. Naranasan po natin iyon. But if we neglect and become stubborn, pag tayo sa walang bahala, tayo po naging stubborn and refuse, then He will harden. No? And if we harden our hearts against God, when He promised us, then He will allow us to walk in a different way. Ahayaan niya tayo na lumakad sa ibang daan, just as He allowed Balaam, who was a prophet, to walk in a different way, and he suffered for that. Kalungkot po. Choices has or have consequences. A choice has a consequence. Ang pagpipili po ay mayroong bunga. Good choices yield good results. Bad choices yield bad results. Ang masamang pagpili, masamang bunga
Ang tamang pagpili, tamang bunga. You see, suffering in the will of God differs from suffering because of wrong choice that we have made. Ang kaibahan po nito, suffering in the will of God will bring peace and will draw us closer to God. But suffering because of the choices, bad choices that we made, will produce pain. Pain, yung kasakitan para po sa atin. It produces pain. And hopefully, we will learn from it. Pero po yung suffering in the will of God produces the peace of God and the growth that is necessary for us, as well as godliness. Ito po ang nagproduce sa atin yung suffering in the will of God. Diba, may nagtuturo sa inyo. Sasabi sa inyo, mandaya ka, mangopya ka. Because you are a Christian already, you don't do that. At mataas pa yung nakuha ng kaklase mo kaysa sa iyo. So, anong nangyayari sa'yo? Malungkot ka, siyempre, mas mataas yung nakuha niya. Pero that creates deep within you, if you just think about it, the peace of God, having obeyed the Lord. And you draw closer to God. So when you suffer according to the will of God, it produces within you peace and growth and godliness. Whereas, pagka ikaw naman ay nahuli sa pamamopya, ano mangyayari sa'yo? Mapapahiya ka pa. Pwede ka pa nyo in certain time, pag lagi nang nagawa yun, na-expel pa yung mga bata. Okay, nadidemote sila. Ngayon, hindi na uso yun, di ba? Wala na po yung mga higher section, lower section ngayon. Pero nung araw, kung row 1 ka, maging row 4 ka. Hindi ka lang row 4, doon ka pa sa dulo. Parang nung araw sa klase, ganun eh. Pagka nasa row 1 ka, nasa harap ka, yun ang pinakamagagaling. Pag row 4 ka, nasa saulihan ka, kasi tagatapon ka ng pili ng teacher nyo. Ewan ko sa inyo, pero naranasan po namin yan sa public school system na maliliit. And therefore, the summary of our pointers sa faithfulness, the parents will be, there needs to be submission, and there needs to be the appreciation of the blessing of being a son or a daughter of your father and mother. For whatever reason na kayo nagkaroon ng tampo, sama ng loob sa inyong magulang, that has to be killed. That has to die. That has to go away. Kasi pinanganak ako sa mahirap na pamilya. Lumaki ako na sa hirap. Pag nakita ninyo, ang laki ng advantage, yung isang batang lumaki sa mahirap, kasi yung bata na hindi lumaki sa mahirap, lahat ng nag-agree sa akin tumango. Okay? So, ang dami nag-agree. Oo, kasi makikita mo agad. Yung batang lumaki sa mahirap, yung kanyang disposition sa buhay matibay. Hindi lahat hinihingi niya, gagawa siya ng paraan. Ako ba yung nananaginip? Hindi, kahapon, nung naglalakad tayo, kahapon ba yun, Pastor Art? Naglalakad tayo, tapos nakakita tayo ng mga trolley, di ba? Ng mga bata, nagaganon sila, mga binili na yun. Nung araw, gusto mo maglaro nung gumawa ka. Kung di ka maigawa ng tatay mo, maghahanap ka ng kalaro mo, gagawa kayong dalawa. Gusto mo ng jeep-jeepan nung araw, gumawa ka, yung lata ng sardinas. Kukuha ka lata ng mga maliliit na gatas. Kukuha ka ng alam. Gusto mo maglaro ng araw, mag-improvise ka. Kasi mahal ang laruan noong araw. Ngayon lahat binibili. Ngayon, baliwan na lang yung iPad eh. Pumunta ka sa airport, kita mo yung mga batang maliliit na naglalaro ng iPad. Mga pastor nga, wala pang iPad. Kung mga batang ito, naglalaro lang ng iPad. Ganun lang eh. Pag sabi, buy me that, mom, buy me that, dad. Ganun, bili naman yung nanay. Noong araw, maglaro ka, magka-produce ka pa ng laruan mo. Gusto mo magsaranggola, gumawa ka saranggola. Kumahal yata ng saranggola noon. Kaya kami gumagawa ng mga yun. Kasi there are a lot of things that a person who grew up in a hard life has an advantage over the one that has been pampered. Siya ay binigay lahat sa kanya. Alam ko yung mga lumaki sa akin generation ay nangingiti sila kasi they can identify with that. So yung obedience at saka po yung diligence, yung pagsisikap. Yung mga bata po, na sila bata pa, ay natututo na mag-igib. Pag sila nahihirapan sa tubig ngayon, hindi sila reklamador. Ngayon, yung mga bata, simula maliit pa sila, ay laging, tapos yung kanilang pang-wash ng kanilang behind ay naka-bidet sila. Ano ba bidet?
Di ba nga, hindi nila alam ano yung bidet? Ulam ba yun? Hindi, ulam yun. Pero magkaiba po yun. Magkaiba po yan. Itong bata, kaya kita niyo yung diskarte ng mga bata laki sa lansangan, di ba? Huwag naman gano'n, no? Minsan rough naman kasi yun. Pero sinasabi ko po, yung mga responsible kids, responsible siblings, na lumaki sila sa isang tahanan ng mga parents sila, salat sa yaman, pero sila ay natutunan how to cope up with life. One of the things, siguro, hindi ko na example, total, kilala ng iba sa atin, hindi kilala ng iba. Si Kuya Bong Rosales po, yung ating pong ginagamit ng Panginoon sa ganyanan, ang tatay niya po ay pinatay. When he was young, pinatay po yung tatay niya. Dumating din sa punto ng kanyang yung hapdi, yung galit, yung puot. Na gusto niya rin gumanti. Pero mabuti na naging Kristiyano siya. Pero siya lang po ang lalaki sa kanilang pamilya. Puro babae po yung kanyang mga kapatid. Po. Hindi niya inalaw yung kahirapan na para siya po ay manatiling mahirap. Nag-janitor po siya dito sa Maynila. Sabi niya, diyan ako nag-janitor noon. Meron kong tindahan ng kotse dyan sa EDSA. Sabi niya, janitor ako dyan. Nagpupunas ako ng mga kotseng binibenta. Yung naman nahalikan. So, nakakita ko po ng isang magandang example sa tao ito na hindi niya pinayagan yung kahirapan ng kanyang mga magulang ay yun, i-overwhelm siya at wala na siyang gawin. Siya ay gumawa ng paraan sa kanyang sarili. At kung may asawa na siya, nag-Saudi po siya at pagbalik niya, ginawa niyang punan yun para sila magtayo ng tindahan. And the rest is history. The rest is history. Ngayon po siya ay talagang kung sa pang-araw-araw na pangailangan lang ay maluwang sa buhay. Pero, pinagamit niya ang kanyang salapi para sa ikaw unlad ng gawain ng Panginoon. At sana maging ganoon tayo. Kung tayo mga po nahirapan sa ating kabataan, huwag na natin tingnan yung pagkukulang ng ating mga magulang. Magsikap tayo. So let's take it from there. At magtanim tayo ng mabuting tanim sa ating mga anak. Na yung mga naitanim sa atin, nawa ay napaparam na by prayer, by deliverance, by warfare. At yan, nagtatanim tayo ng bago sa ating mga anak. Upang sa ganoon tayo po ay mabuhay sa isang paraan na kaya-hayaan ka na lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So let us pray. Let's all arise and let's just pray as I ask the worship leaders to come. Hallelujah. First, what I would like us to do is just to forgive our parents. Forgive our parents. If there's anything at all na kinikerry pa ninyo, alam pa ninyo sa inyong puso, at hindi pa napapatawad ng inyong magulang, o inyong uncle, auntie, o kaya inyong mga grandparents na may ginawa sila na hindi maganda sa inyo, kaya pinahiya or anything like that, you need to forgive them. Secondly, you need to forgive yourself. Patawarin ninyo yung sarili ninyo na hindi na kayanan gawin ito, na kayanan gawin yan, na-miss kayo dahil mahina kayo sa English, mahina kayo sa math, mahina kayo magbasa, made a fool of yourself, in front of the class. You need to forgive yourself. You need to forgive yourself. And thirdly, we'd like to make a commitment, to not to commit the sins that were committed to us, to others. Sa ating mga anak, o sa inyong mga magiging anak, that you will be willing to plant the good seed to others beginning this time. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Ano ba tayong song? Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. May your word, O God, sink deep in our hearts for today. God, as we respond, O Lord God, as we continue to reflect, O Lord, on this message, Father, we want to be people who will be prepared, O God, to take upon the throne when it comes to us. When the time comes, Lord God, we want that throne. Lord, yes, indeed we want. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's wait on the Lord.
po, O Diyos, na sa bawat isang pinapanganak na uli, sa bawat isang tumanggap na sa Panginoong Yesus, kami po ay mga kandidato para mapabilang, Panginoon, sa mga lulupok sa trono ng kalwalatian. Salamat po sa kabatiran, sa kaalamang itulong, Diyos. Lord, sa mga ito, hinihiling kami, Panginoon, na ang kami nagpapatawad mula sa lahat. Napatawad namin nagkasala sa aming mga magulang, Lord. Kung meron silang nagawa na sabi, Panginoon, aming mga lolo, lola, Panginoon, aming mga tsuhin, tiyahin, mga nasabi nagawa sa amin, O Lord, na di karapat-dapat na nasabi nagawa. Pinapatawad namin sila, Panginoon. Kami humihingi, Panginoon, tulad ng kalayaan mula sa alaala ng mga nakaraang ito. At dugo ni Kristo, Panginoon, ang humihiwalay sa amin. Ang krus ni Kristo, kanyang redemption sa amin, Lord. Ang siya nagka-cut off, O Lord God, na lahat ng mga epekto, Panginoon, ng mga masama at mga masasamang kalunasan, O Lord God, at masasamang mga alaala, Lord God, na taglay pa namin, maaaring taglay namin hanggang sa ngayon, Panginoon. O Lord, pinatatawad namin sila, i-release namin sila sa aming mga puso, O Lord God. And we do not bear grudges, we do not bear any, Lord, ill will, O Lord God, or any bad thoughts, Lord, against them, but we choose to forgive them. We ask, O Lord God, for your healing grace to be released, O Lord, upon them and upon us, O Lord God. Hallelujah, Lord God. We pray that those who have done evil against us, now that they are old, O Lord God, may they find your salvation. Lord God, before they die, Lord God, sila makasumpong, Panginoon, ng tunay na kaligtasan mula sa iyo. Lord, pinapatawad namin sila. Pinapatawad din namin, Panginoon, ang aming sarili. Ina-accept namin ang aming sarili. May mga bagay, Panginoon, na gusto namin gawin, hindi namin kayang gawin, O Lord God. At sinisisi namin ang aming mga sarili. Bakit kami ganito, O Diyos? Panginoon, Lord, Ikaw ang may lalang sa amin, Panginoon. Alam mo ang aming mga limitasyon, O Lord God. At nais mo rin kami, Panginoon, ay patuloy, Lord, na mag-aral, mag-improve, Panginoon, sa mga kalinangan, O Lord God, sa aming mga buhay. O God, pinapatawad namin ang aming sarili sa anumang bagay na kami mahina. Kung may mahinang umunawa, Panginoon, sa mga anong larangan ng buhay, O God. Lord, tinatanggap namin ito. Tinatanggap namin hindi pa uli ang lahat. Tinatanggap namin ito yung hapon para sa amin, O Diyos. Na mag-aaral kami, Panginoon, sa larangan ng practical, sa larangan ng spiritual, sa larangan ng natural, anumang larangan ng buhay, Panginoon, na kinakailangan namin matutunan, O Diyos. Hindi namin sinasara, Panginoon, ang aming isip, O Lord God, na mag-aral, Panginoon. Maging kaming mga adults na, Lord, mag-aral sa teknolohiya kung kailangan namin ito, Panginoon, Father God. Na hindi namin this day ng technology, hindi namin this day, Panginoon, young people, dahil sila nakaalam ng hindi sa amin, Father God. But we would learn to thrive, O Lord God, in this developed environment that we live in now, O God. Lord, therefore we accept ourselves, Lord, by what we are, because we look at us, Lord God, by your own eyes, O Lord God. Salamat, Panginoon, that we are new creation in Christ, O Lord God. And our potentialities, O Lord God, I have not yet been reached, Lord God. At ang aming mga potential, Panginoon, ay aming aabutin by the grace of God. And finally, Lord, we do commit, O Lord God, to plant good seeds, O Lord God, in the life of others, Lord. And sa buhay ng mga iba, O Lord, sa buhay ng aming mga anak, sa buhay ng mga batang naririto, O Lord God, na whatever, Lord, bad seed that was planted to us, and it is going away, O Lord God. Ito naman, Panginoon, maisali namin sa iba ang mabuting binhi, Panginoon, that we will not have, Lord, to replicate what has been done to us, Lord God, in an evil way, Father, but we will plant good seed, Lord, upon the life of the younger generation. Thank you, Father. Lord, katulad ng challenge sa amin, Panginoon, doon sa camp, o Lord, sa adult session, ano ba ang nais namin maging, Panginoon? What would we like to be known for, Panginoon? Kami mga adults, O Lord God, what would we like to be known for? Lord, ito ay manatili sa aming isip, Lord God, to become the person that you would like us to be, Lord. Thank you, Father, that there is victory. Thank you, O Lord God, that even as David prepared Solomon, you are also preparing us, O Lord God, to be inheritors of the throne, O God, with Christ. Thank you, Lord, for this day. Thank you for each one that come, O Lord God. Cleansing power of the blood of Jesus and the power of the Spirit be upon us all. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Tayo mga po, Pastor Jimmy, bago po ibigay kay Pastor Jimmy para sa announcements po natin, gusto ko lang po gumawa ng appeal sa atin sa araw nito. It has not been very easy for our team when
nakipag-ayos po doon sa labing sala ni Sister Grace. And therefore, one of the things that naibigay po natin bilang isang tulong, bukod pa po doon sa settlement na ginawa po ni Sister Grace, there were about 11 vehicles involved in this accident. Pang-labing isa po yung kay Sister Grace. You know, 11, one resulted in death, one resulted with a fractured, broken arm, and then 8 of them resulted in bruises and damage to property. You know, so hindi po with biro pera ang lumabas sa ating kapatid niya. But we know that God will bless you, of course. But for our part as the church, ito po, kasi ito pong napinsala na ito ay Christian po. Christian po yung namatay. Actually, praise God, na Christian po siya. At nagpapasalamat nga po kami na narinig namin doon sa ating niya, na yung isang ating niya sabi, buti na nga po yung aming kapatid ang namatay. Dahil alam namin siya ay pupunta sa langit kaysa doon sa iba. Isipin po ninyo yun, nasabi ng kanyang kapatid. No? Kaya nagpapasalamat po tayo na tayo po nakipag-deal. Although mahirap po kasi meron ding mga kapatid na siyempre titingnan po nila kung ano yung mga kabuti doon sa mga naiwan. No? So there was it was a climb up here dito sa negotiation settlement po nito. But by the grace of God, we were able to settle with them. Sila po yung pumayag na settle. But one of the things na inabot po natin sa kanila yung help na beyond po kay Sister Grace, yung help ng church natin. Kung tayo po nag-alok sa kanila ng pamuhunan. Ito po mga batang ito ay purihin ng Diyos sa kabila ng kanilang palit na kita na pag-aaral po sa Christian school. Apat yung mga anak, ages 2 to 11. At yung asawa, mabuti naman, meron po siyang alam ng kabuhayan. Gumagawa ng sinelas, binibenta yung mga sinelas. So, we wanted in that way, to be able to help. Na yung naiwan po nitong kapatiran natin ay magpapatuloy silang mabuhay. Wala man yung kay asawa, kanilang tatay ay papatuloy sila mabuhay. Masakit pa po nito, nung araw pong mamatay siya, ayun po yung kaarawan ng kamatayan ng tatay niya. Kaya po siya pauwi sa kanilang probinsya, alalahanin po nila yung death anniversary ng tatay nila. And he suffered this accident. So, in a way po, I'm appealing to you, sa ating po pagbibigay mamaya, kung maaari po tayo mag-ilagay o mag-separate ng isang halaga para po sa mga naulilang ito, no? So that we can, as a church, give something na mapamuhunan po itong babaeng ito, yung balo, para po sa ikapagtataguyod naman ng kanilang family. So please, God bless you. Patuloy po tayo manitili sa presensya ng Panginoon at tatanggapin po natin ang banal na hapunan. Sa hapon ito, tinatawagan po natin ang mga kamanggagawa natin para ma-distribute po itong mga elementong ito. At paalala po sa ating mga kapatiran na lalo-lalo na yung mga bata, hindi po kayo dapat tumanggap ng elementong ito yung po natin gawin. So ang ating mga kapatiran, inaanyayahan at pamigay ito. Ating panalangin, Ama, makalinisin mo ang mga elementong ito o Diyos, malampasan ang aming lupang katawan. Panalangin sa pangalan ni Jesus.
Una ay pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon ng huling araw. At siya bago ipako sa krus at tinipon niya ang kanyang mga alagad at ginawa ang ganito. Pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon kung saan sinalitaan niya na pagdating ng tamang panahon siya ibabalik at atin siyang makakasama. Sa umagang ito ay pagpasalamat natin ang dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang naging katubusan ng bawat kasalanan ng bawat isa. Naging katubusan at kalinisan sa mga pagkakamali na nagawa ng isang tao sa kanyang Diyos. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito kami nagpapasalamat. Lalo lang namin ang kaligtasan mo ang naging kabayaran. Ang kaligtasan namin ang naging kabayaran, Panginoon, ng bawat kasalanan namin. Nagpapasalamat namin, Panginoon, ang pagkakataong ito na muli mong ipaalala sa amin ang ganitong kalalagayan upang maipakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Pinaranas mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at mababayaan. Sinabi mo sa amin, Panginoon, ang iyong ilaw ang tatalon sa aming lalangkaran. Salamat sa pangako, Panginoon, ng kaligtasan. Salamat sa pangako ng pag-ibig. Salamat sa pangako, Panginoon, ng kalakasan at katalinuhan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa krus na Kalbaryo na naging daan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay maglingkod at umayo. Tunay nga sa umagang ito, turuan at patunayan mo, Panginoon, ang iyong pangako na kami gagamitin mo, Panginoon, na maging tagagapas sa iyong ubasan. Na kami gagamitin mo, Panginoon, na nakapagdala, O Diyos, ng iyong mabuting balita sa bawat aming nasasakupan. For I have received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay. In the same way, he also took the cup after supper, saying, This is the cup, the new covenant in my body. Do this as often as you drink in remembrance of me. Panginoon, ang dugo mong ito, Panginoon, na bumubo sa krus na Kalbaryo, na aming panalangin sa umagang ito, ay magsilbing kagalingan ng lupang katawan, O Diyos. Inaalala namin, O Diyos, sa mga nakaratay sa balik ng karamdamang aming mga kapatiran na wala rito ngayon. Aming mga kapatiran na narito, Panginoon, at tunay na nananampalataya na ang hipo ng iyong mapagpalang kamay ang siya magpapagaling, Panginoon, sa bawat isang karamdaman, malalaman o hindi, O Diyos. Inaalala namin ang aming mga kapatid, Panginoon, sa PGH na patuloy namin pinaglilingkuran, O Panginoon. Ikaw nga po, O Diyos, ang kulay ng liwanag ng kagalingan. At ikaw ang Panginoon na gumagawa ng himala, O Diyos, sa aming mga buhay. Makita namin sa aming mga mata ang iyong himala sa umagang ito, O Diyos, at maranasan ng aming mga kapatiran ang patuloy mong himala. Hayaan mo ang iyong mercy and grace ay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay at aming mga puso. Hayaan mo yung awat habag, Panginoon, ang siyang maging silbi naming kalakasan at ang iyong pag-ibig ang aming hawakan, Panginoon, sa oras na kami, Panginoon, ay nagkakaroon ng tinatawag na alinlangan, O Diyos. Kung kami nanghihina, Panginoon, hayaan mo ang pag-ibig mo ang iyong silang lumakap sa akin at sa aming lahat. Ang iyong mga kamay, O Diyos, ang siyang humawak at tumalpak sa amin, Panginoon, sa bawat buhay na aming pagkakamali. Tunay nga ang dugo mo ang siyang naglinis ng bawat kasalanan ng sanlibutan at ito'y patuloy namin inaangkin hanggang sa umagang ito. Ang kagalingan ng Diyos ay sumaating lahat. Gawin po natin ang sarong. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang ginawa sa krus na Kalbaryo. Tayo po lahat. Hallelujah, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay kang salamat, Panginoon.
po ay makakaupo muna sa presensya ng ating Diyos at atin pong ihahanda ang ating kaloob at ikapo sa umaga ito habang atin pong inahanda o yung hihiling na pakilagay natin naman ito sa gitna, Pastor Efren, para po makita. Katulad po ng panawagan ng ating Pastor Edwin, we want to share the love of God and the mercy of God doon po sa isang kapatiran na nawalan ng kanyang asawa at naiwanan ang kanyang 4 na anak. Para sa iba po ay hindi madali na magbigay, ngunit ang awa at habag ng Panginoon ang sa atin upang patuloy po natin maibigay ang tulong na ito. Ang pagsunod sa Panginoon ay isang bagay na kung saan dapat mangyari. Dahil alam po naman natin na kung tayo ay nagbibigay, ang Diyos ay nagbabalik. Hindi na po natin kailangan pang tanungin kung magkano ang ating bibigay, ngunit alam natin na ang Panginoon ay hindi lang basta nagbabalik, siya'y nagbabalik na higit pa sa ating inaasahan. Amen? So, kung kanina tinutukoy ni Pastor Edwin yung mga pamapamalo ng Panginoon ay ito naman hindi tayo mapapalo. Pag tayo nagbigay, magdadagdag pa ang Diyos. Amen? Minsan po maganda ang ano tawag nito, maganda ho yung karanasan sa pamalo. Yan. Hindi na tayo kailangan paluin ng Panginoon para magbigay. Ako, kaya ako bumilis tumakbo dahil mabilis ako. Napapaloy ng nanay ko, takbo ko ng takbo. Kaya naging active tayo ng elementary dahil habol sa akin ng nanay ko, hindi siya tumabot. So bumilis ako tumakbo. Minsan mayroong magandang kapakinabangan. Ayun ba? Kaya po sa umagang ito, maganda ho na tulungan natin ang ating kapatid. At patuloy po natin, patuloy pa ho tayo magbigay pala dito sa lugar na ating kinalalagyan. Ang alam ko, may isang buwan tayong contract ulit, Pastor Rami. Isang buwan ulit tayo dito. Isang buwan. So, isang buwan naman ho tayo, pero biro-biro yung ating binabayaran sa lugar na ito. So, i-consider niyo po sa inyong mga pananalangin yung ating pong pangangailangan sa lugar na ito. Habang hinahanda niyo po yan, ay nais ko muna pong batiin yung ating mga first-timer. Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, kayo po ay tumayo at manatiling nakatayo para po kayo mabati ng ating mga kapatiran. Brother Alan Carbonel at Angeline Carbonel. Andyan ba sila from Area 1? Tayo lang po, tayo. Ayun, nakatayo na. Ang guest po natin, si Miss Emily Ferrer at si Suk Apricio. Ayun. Ayan, welcome to Mount Zion Church of the Firstborn at kami po ay nananalangin na kayo'y aming makikita pa sa susunod na linggo. Kung handa na po ang inyong ikapot kaloob, tayo po ay makakapagbigay, pero lahat po ay dito dadaan sa gitna at lalabas sa gilid. So lahat po pasok sa gitna, labas sa gilid. Amen po ba? Para lang po magkaroon ng ayusan. Sabay-sabayin na po natin yung pananalangin sa ikapu at kaloob, saka yung closing prayer. At saka po, salamat sa pagputok ng lobo dahil tinatawagan ko na po ang may kaarawan ng April. Kasabay-sabayin na po natin.
Kapatid na Richard Tan, Raymond Tan, Sheila Del Socorro, Jimmy Echevarria, Vicente Medias, Miguel Alcolote, Angie Gutierrez, Ani Gonzalez, Sister Grace Ramirez, Rosie Marcos, Dorin Montero. Pwede ho ba magpunta na kayo dito sa harap? Punta na po kayo dito. Sige po, huwag kayo mahihiya. Hindi ho kami manghihingi ng blowout ngayon dito sa loob. Doon ho kami sa labas, magpapa-blowout sa inyo. Picture na lang. Sige po, lahat po tayo. Punta po kayo dito sa harap. May birthday. Sige na, huwag kayo mahihiya. Dito po, dito po, dito po. Dito po, yan, may birthday. Dito po. May birthday. Dito po, may birthday. Ayan, may birthday. Ayan, meron ba kami hindi natawag? May birthday, ayan. Lahat ng may birthday ng April. Anak ko, wala din pala. Ano? Okay? So, lahat na po ba ito, April? Okay. So, lahat po tayo tumayo. Tayo po ay mananalangin muna sa ika-4. Pagkatapos po ay ipag-pray po natin sila. So, hinihilingan ko po yung mga pastors na lapitan. May iba-iba itong natin yan, ha? Medyo dati, hindi namin pinapalapit ang pastor para mag-pray ngayon. Pagka-pray ko na ika po, pupunta sila sa inyo bukod sa corporate prayer, pagpe-pray pa kayo ng mga pastor dyan sa inyo. Okay? Tayo lahat ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, ang aming pasasalamat sa kalakasan at karunungan na iyong pinagkakaloob sa amin sa bawat trabaho na iyong binigay at negosyo. Salamat sa ikabuan kaloob na ito, Panginoon, na aming ibabalik na may kagalakan sa aming puso. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang nagpala ng aming trabaho at ikaw rin ang magpapala ng aming mga kinalulugdan dito sa lupa. Ito po ang patuloy, O Diyos, na magbigay sa amin ng patuloy na karunungan, kalakasan, promotions, Panginoon, doon sa nangangailangan ng promotions, closures doon sa mga contracts na nakapending pa hanggang ngayon, at ikaw, O Diyos, ang maging gabay at silbi ng aming pananalapi dito sa lupa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At minsan pa, inaalala namin, mga pastors, please, ang mga may kaarawang ito ng Abril, salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng kalakasan. Tinutugunan ang kanilang mga pangailangan. Sinasagot ang bawat panalangin. Salamat nga po sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanila, O Diyos, sa panibagong taon na ikaw ang kanilang tinitignan. Aming panalangin ang malalim na relasyon pa nila sa iyo, Panginoon. Ang marinig nila ang iyong bumunsing tinig. Ang makita kanila ng bukaan. Ang makapaghilig sila sa iyong dibdib, Panginoon, at marinig ang tibok ng iyong puso na katulad ni David. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng aming kapatid na ito. Sinasalita namin ang pagpapala ng kalakasan. Sinasalita namin ang pagpapala mo, Panginoon. Ang iyong binibigay ng pagpapala sa kanila ng iyong pagyakap, Panginoon, pag-iingat, proteksyon, O Diyos, kalakasan. Iwas mo sa anumang karamdaman, O Diyos. Yung po ang aming panalangin sa aming mga kapatid na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pong lahat, Panginoon, minsan pa, pinagpapala namin, O Diyos, ang bawat isa na nakarinig ng iyong salita, ang umawit sa iyo, Panginoon, ng pag-umawit sa iyo, O Diyos, nag-worship sa iyo. Tunay nga, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon, ay tunay na makabunga dahil ikaw ang lumagay sa aming gitna. Nawa ang iyong mukha, O Diyos, ay patuloy na magningning sa amin, O Diyos. Ang iyong banal na presensya ang aming maranasan, ang pagyakap mo, Panginoon, ang siyang aming maging kalakasan. At ikaw, Panginoon, ang patuloy namin maging ilawan mula sa araw na ito hanggang sa susunod na mga linggo't araw, Panginoon. At ang ikaw nga, O Diyos, ay patuloy na maranasan sa aming paniniig sa iyo, sa aming devosyon, sa aming panalangin, at sa lahat ng aming ginagawa, pagpalain mo ang bawat isa. O ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!
Amen.